Morning mga guys, dito na naman ako sa project ko. Volunteer na paglinis dito sa parking mga guys. Volunteer lang. Linis-linis.
madali mga guys ang magsasaka. Daming kate. Hindi ka man na matakman rin. Tapos na ano, kate.
dyan na napakalakas. Little Macao Restaurant. Little Macao Restaurant. Galing, kaya naman maraming customer. Kaya siya ay galing sa Chinese General Hospital. Kilala siya na siyang chef cook dati. Kaya naman tayo siya ng restaurant, binungog ng tao. Ako bilang isang bago lang pinasok, walang alam, hindi naman alam magsaing, hindi alam pwede magsaing maliit lang. Yung kaldero doon laki-laki. Siguro 15 kilos ang laman. Ginawa ng ate ko, pinasok ako, bukas. Naku mga guys, ang bukatan ang dami. Pagdating ng wala nang pasok, medyo gabi na alas 6 na city. Tambak ng bukatan mga guys. Yung bundok. Tiniis ko mga guys kasi wala kong alam. Wala pa bang eksperyensya sa Maynila. Sinupisan ko na mga guys mga 6 na buwan. Bago mag 6 na buwan, siguro mga 2 buwan lang ako tagahugas ng plato. Tinitingnan ko mga guys, wala nang hugatan. Tinitingnan ko yung pag-usap ng mga short order. Yung short order, mga pansit-pansit, mga mami. Yan ang madali-dali naman mga guys. Kaya hindi na ako tagahugas mga guys. Taga-saing, natuto ko magsaing ng maraming malaking kaldero. Doon ang ko sa restaurant. 6 na buwan, isip ko hindi man dinagdagan yung ko, yung sahod ko. Alam mo mga guys, 60 ang isang buwan, 60 pesos isang buwan. Sa ngayon talagay ko hanggang karuatan lang yung 60 mo. Kain ka ng mami, kakain ka ng lugaw, wala na. Kaya noon mga guys, pinagsisan ko yan dahil wala kong alam. Natuto na ako magluto ng short order. Wala pa rin, hindi pa rin dinagdagan yung sahod ko. Ngayon meron barber shop na malapit doon sa Little Macao Restaurant. Doon ako nagpapagupit kasi buwan-buwan akong pagupit. Sabi ko, boss, pwede dito pumasok ng barbero. Bakit marunong ka ba magupit? Sabi ko, marunong magupit. Pero dito hindi ko alam dito yung magamit yung mga bagong gagamit. Pero wala pang kagamitan noon, yung noon, yung trimmer, razor ang tawag. Mano-mano, gano'n. Mano. Sige, sabi niya. Sige, bumili ka ng gamit. Dito kasi, sa'yo ang gamit. Sa tapos. Sa kita, hati tayo. Sige, subukan ko, boss. Bumili ko ng gunting. Pinausin ko ng ito. Bumili ko ng gunting. Kaya alas ako sa restaurant, walang asinsaw. Walang asinsaw. Hindi ko dinagdagan ng taon. 6 na buwan ako. 60 pa rin ang sahod ko. Ngayon, napaalam ako, ayaw ko payagan guys. Noon kasi, pag nakapasok ka ng restaurant, mayroon kang yung police clearance, saka health certificate, baka may sakit ka. Ang ginawa ko mga guys, kasi hindi ako payagan. Alam ko yung lalagyan ng mga yung mga papeles. Kasi doon ako natutulong sa ground floor. Kinuha ko yung bangga police clearance saka health certificate. Ngayon, umalis na ako kasi ayaw payagan ako eh. Mabuti hindi ako nag-date.
Doon sa ano sa barber shop. Nakita ko ng city isang araw. Kalahati na yun. Di iniisip ko. Mas maganda dito kasi city isang araw okay na yun eh. Parang minimum na noong panahon. Yan. Nalaman ng kapitbahay namin na pumasok ako sa barber shop. Saan kaglim pumasok ng barber shop? Pagupit na ako doon. Eh, pumunta ka. Yan sa sa Doroteo C. Sa dati may elementary na yan, Mapua, elementary school. Ang daming pagupit doon. Lalo na pag Sabado, Linggo. Linggo hindi ako pumapasok kung saan ba ako. Nan, pumunta din yung kapitbahay namin. Sabi niya sa akin, maliwanag talaga yung sabi sa akin na, Glenn, dito sa barber shop, wala kang dito, wala kang isis, wala kang kinabukasan, pamilya mo walang kinabukasan, walang isis kasi. Sabi niya, pumasok ko na lang dun sa nagtrabuhan ko, supervisor siya eh. Pumasok ko na lang doon kasi doon may isis pa kompleto. Sige nga, subukan ko. Niyong ang pangalan ng Niyong. Sereniyo ang pangalan niya nito na yung pala yung Niyong. Subukan ko. Nagpaalam naman ako doon sa may-ari ng barbershop. Boss, hindi muna ako papasok kasi subukan ko muna yung doon na offer sa kapitbahay namin na supervisor. Sabi niya, sige, subukan mo. Kasi dito, wala naman sa akin kasi kita mo lang ito dito. Doon, permit siya kang doon. Sabi ko, doon city isang araw. City isang araw, pero ano pa yun, parang regular yan. Ano lang. So, extra. Pumasok ko. Mula sa Badsantos, ang baong ko hanggang Makati, Malugay Street, Minja. Gano'ng kalayo yan mga guys. Ang baon ko ay 100. Ang baon ko ay 100. Nandun na yung pamerienda. Nandun na yung, pero may baon ako kanin. Nandun na yung pamerienda, tapos pamasahe. Sa 100. Ang layo yan mga guys. Pero natuwa na rin ako pagdating ng hapon kasi binibigay yung sahod agad na city. Binibigay agad sa akin. Tuwan-tuwa ko. Nag-uwi ko sa bahay, bigay ko sa misis ko sa city. Tapos ibigay niya sa akin yung 100. Bigay niya sa akin 100. Parang pambaon, pinubukasan. Doon, nagtagal ako ng 6 na buwan. Sabi sa akin ni Manyo. Kasi extra lang ako. Tinanong ko, Manyo, hanggang kailan ako kasi extra man lang ako. Hindi ka na, yung lingguhan na sahod mo. Hindi na arawan. Lingguhan na. Pagdating ng siguro mga 6 na buwan siguro. Na regular na ako mga guys. Alam mo na yung Metro Drug. Yung dati yung dating Metro Drug distributor yan ng mga mamahaling gamot, Pfizer, Cross Davis, yung mga abot, yung mga na yan. Pinasok ako doon sa bodega. Alaman sa bodega na sari-saring trabaho, minsan kasama sa delivery. Hanggang na regular ako mga guys. Regular ako. Yung sahod ko, Pinsinas na sa katapusan. Natawa ko sa sarili ko kasi
Eh, sa buhay ko, hindi man ako nakatapos ng high school. Nakapasok ako sa malaking kumpanya. Maraming ano doon mga guys, meron kalating sako na bigas, tuwing pinsinas, katapos ang kalate rin. Saka hindi binabawas ng sahod mo, talagang ano yan, bigay lang yun. Hindi na maganda mga guys. Ngayon, nalipat naman ako, nagbukas sa ano, sa City, nalipat ako sa City, pero sandali lang. Layo ng kawihan ko, Wat Santos. Mabuti naman, hindi nagtagal, nagbukas ang Caloocan. Ang bilis nga ng asenso ng Metro Drag noon eh. Ngayon nalipat ako sa Caloocan, sa delivery man ako, sa gamot. Kami lang dalawa ng driver ko sama. Kasi natuto na ako mag-deliver. Saka hindi lang delivery, kundi pati paningil mga guys. Nagalagang pera dala ko minsan. Ngayon, tinanong ako ng detailman. Ilan na tapos mo? Sabi ko, elementary lang ako eh. Sayang, ipasok sana kita ng INT. Wala, hindi. Kasi ano, wala. Ang ano ko, wala sa ano ko eh. Yung pinag-aralan ko eh. Kahit man lang sana ako nakapag-high school. Wala. Pero nakita ng detailman na kahit siya dapat maningil doon sa binibintan niya. Ako naniningil. Kaya kayang-kaya ko sa trabaho, pero ang pinag-aralan ng problema mo guys, kasi kailangan mo na doon. Ano mo, apply mo ng music. Kailangan yung ano mo, yung pinag-aralan mo. Kaya nanatili akong nagay na naka-ano ko doon, naka-4 na taon ako sa doon nag-umpisa yung isis ko. Kaya salamat ako kan maniyong wala na, matagal na patay. Hindi man ako pwede na magkausap sa patay dahil bawal yan. kausap sa patay. Patay na yun, hindi na marinig. Ngayon, salamat na lang ako sa kanyang anak na napasok ako doon. Malaking bagay na napasok ako sa Metro Drag. Nagkaroon ako ng isis. Simalo noon, yung isis ko hindi ko pinalitan ng ano yun, ng number hanggang ano yun. Ito na lang muna mga guys ang konting istorya ko sa buhay. Yung unang punta ko dito sa Maynila, nakala ko hindi ako matutong magmaniho dahil sa dami ng sasakyan, natatakot ako. Natuto ko rin ako mga guys pag maniho kasi delivery man kailangan matutong. Kasi kung kasakit yung driver mo, makapalit ka. Ang ruta ko noon, Caloocan, Nabutas, Malabon, Balitsis, Balagtas, Malolos. Yan ang ano ko noon. Layo ng ano ko. Yun, kumuha ko ng ano ng student permit hanggang nagkaroon ako ng professional hanggang kumuha ko ng professional license. Tapos 1974 nagbakasyon kami sa Sama. Hindi na ako nakabalik dito sa Manila dahil doon sa probinsya may offer naman sa akin yung ano, yung asawa ng pinsan ko na maghawak ng isang pangisadaan, yung basnig. May lambat, mayroong electric. Magandang offer mga guys. Kasi may porsyento pa ko doon sa tita doon sa Kabuuan. Mayroon pa kaparte doon sa mga tao. Eh, tinanggap ko yan mga guys. Ngayon, hindi na ako nakabalik dito sa Manila. Ilang beses sinulatan ako doon. 2 beses sinulatan ako. Oh, 3 na pala. Yung pangatlo na pala ano na. Yung abandon ako sa trabaho ko.
Nag-dismiss na ako mga guys. Kaya yan ang dahilan na sa una kong punta sa Maynila. Papasok ako ng malaking kumpanya. Siguro sa tulong ng Diyos, walang pinag-aralan. Kaya mga guys, sa buhay natin. Ito ngayon na pangalawa na itong balik namin sa Maynila. Second part na lang itong mga guys kasi ano na, may 37 minutes na. Hanggang dito na lamang mga guys. Magandang umaga kung nagustuhan nyo ang kasaysayan sa buhay ko. Ito ay Gurang na Vlogger. Ang tunay ko na pangalan, Lindy Baybayo. Ang Kalayaw pa Iglis. Maraming salamat po. Pag-like, share. Bye.